Totoong hindi biro ang maging TNVS driver sa Pilipinas. Maraming pinagdadaanan ng mga driver at lalo na ngayong tumataas ang presyo ng gasolina at iba pang gastusin. Ilan sa mga dahilan kung bakit mahirap maging TNVS driver. Mataas na gastos, maintenance at gasolina. Ikaw ang may responsibilidad sa lahat ng gastusin sa sasakyan, mula sa pagpapagasolina, maintenance, hanggang sa pag-aayos. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, malaki ang epekto nito sa kita. Amortization ng sasakyan. Kung ang sasakyan ay hinuhulugan pa, dagdag stress at gastos ito buwan-buwan. Mababang kita, kakulangan ng booking. Minsan, matagal ang paghihintay bago magkaroon ng booking, lalo na sa mga oras na walang masyadong pasahero. Sayang ang oras at gasolina. Traffic, sobrang lala ng traffic sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Ang traffic ay hindi lang nagpapahaba ng biyahe kundi nagpapataas din ng konsumo sa gas na bumabawas sa kinikita. Mababang pamasahe kahit na mahaba ang biyahe at traffic. May mga pagkakataon na mababa pa rin ang pamasahe na ibinibigay ng app na hindi sapat para matakpan ang oras at gastos. Kaligtasan, may banta sa kaligtasan tulad ng mga pasaherong mapagsamantala o hold-upper. Pressure sa ratings. Kailangan panatilihing mataas ang rating para hindi maban sa platform. Minsan, kahit anong ganda ng serbisyo, may mga pasahero pa ring nagbibigay ng mababang rating. LTFRB regulations. Mahigpit ang regulasyon ng LTFRB. Isang mali lang, maaari kang masuspinde o makansela ang lisensya mo, kaya mag-isip mabuti bago ka magdesisyon. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin ang nagpapatuloy sa pagiging TNVS driver dahil sa flexibility na ibinibigay nito. Maaari mong piliin kung kailan ka magtatrabaho. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang trabahong ito ay mayroong malaking hamon at hindi madali. Yun lang, salamat at ingat.